Mga idol, dahil masyadong maiksi ang bagong chapter, kaya isinama ko na lang yung last episode, pero kung napanood nyo na yun, skip nyo na lang sa part 61 na makikita sa screen. Salamat! Sa sandaling ito, excited na sinabi ng prinsesa na may kinalaman sa disenyo ng bubuuan nilang hotel at hot spring area, mayroon na siyang naisip na mga bagong ideya. Nakiusap din siya sa kanyang mga kasama na tulungan siya na kumulekta ng mga volcanic stone sa paligid na kanyang gagamitin sa pagbuo ng hotel at ng hot spring area. Ngumiti naman sa kanya si Annie at sinabi na wala iyong problema, at ipaubaya na niya sa kanya ang pag-transport ng mga materyales, dahil ipapagawa niya iyon sa kanyang mga puppets. Nagmungkahi naman ang Sword Saint na ang kanilang Sword Saint Guild ang bahala sa pagputol ng mga materyales at sa seguridad ng lugar. Namangha naman si Elder Boss sa kanyang nakikita, at sinabi pa nga na bagamat magkakaiba ang kanilang mga lahi at uri, ay nagtutulungan ang lahat ng nandito para sa iisang layunin. Sinabi naman ng kanyang anak na ang mga nangyayaring ito ay talagang nagdudulot sa kanya ng inspirasyon na mas pagbutihin pa ang kanyang ginagawa para sa misyon. Sumang-ayon naman dito ang Dwarf King at sinabi na ang huling beses niyang nakita ang ganitong eksena ng pagtutulungan ay noong 500 taon na ang nakalipas, noong pinamumunuan pa sila ng Demon Queen. At dahil sa pare-parehas na mga kaisipan, ay sabay-sabay silang sumigaw bilang tanda ng kanilang pagkakaisa. Samantala, ilang libong metro sa ilalim ng lupa, ay makikita si Malfoy sa kanyang hideout. Dito ay naiinis niyang sinabi na nararamdaman niya ang presensya ng Dwarf King, ng Sword Saint, at maging ang isang nilalang na nagtataglay ng Jinji bloodline. Kaya nagtataka niyang tinanong kung ano ang ginagawa ng mga taong ito rito. Napaisip pa nga siya kung talaga nga bang natagpuan na ng mga ito ang kanyang lokasyon. Ngunit sinabi niya sa kanyang sarili na imposible iyon, dahil ginagamit niya ang isolation barrier na binuo mismo sa magic power ng clone ni Elizabeth. Kaya naniniwala siya na imposibleng mahanap siya ng mga ito. Naisip din niya na ang isa sa kanyang mga tauhan, na si Experiment Number 24, ay naglaho na, kaya tinanong niya ang kanyang sarili kung pinagtaksilan na rin ba siya nito. Ngunit dahil sa kanyang kalagayan, ay hindi niya magawang hanapin ito dahil hindi siya makaalis habang iniabsorb niya ang kapangyarihan ng clone ni Elizabeth. Pero sa huli, ay sinabi rin niya na hindi na rin iyon mahalaga. Dahil kapag natapos na niyang maabsorb ang kapangyarihan ng clone, ay gagamitin niya ang mga taong ito para gawing regalo sa kanyang master. Samantala, sa lupain sa paligid ng bahay ni Liping, ay makikita ang ilang malalaking halimaw na umaaligid sa lugar. Kasunod nito, ay biglang ginamit ng halimaw na tinatawag na Ice Ram ang kanyang kakayahan na Freezing Beam. Agad namang tinamaan nito ang halimaw na tinatawag na Sky Dragon, at habang sumisigaw ito, ay bigla nitong pinuluputan ng Ice Ram, at dahil dito, ay hindi na ito makakilos. Ngunit sa sandaling tatapusin na niya ito, ay bigla namang umulan ng mga bola ng apoy patungo sa kanya. Habang binobomba pa siya nito ng sunod-sunod na atake, ay makikita sa ibabaw nila ang nilalang na tinatawag na Undying Phoenix. Pero bago pa ito makapagdiwang, ay tumama naman dito ang isang attacking na nagpabaon sa kanya sa lupa. Ang nilalang na iyon pala ay ang tinatawag na Lord of Mammoth. Ngunit sa sandali ring iyon, ay nagsagawa naman ng mga hand sign ang isang higanteng polaka at sinimulang puluputan ang elepante ng kanyang dila. Gamit ang kanyang lakas, ay ibinalibag niya ito, na nagpangyaring magpabagsak sa kanya. Sa sandaling iyon, ay sinabi ng polaka sa mga halimaw na tumayo na sila at ipagpatuloy ang kanilang laban. Ngunit bago pa ulit ito magsimula, ay narinig nila ang isang palekpak na sinasabihan silang hindi na rin masama ang kanilang mga pinakita. Agad namang kinabahan ang polaka nang marinig ito, at sa sandaling iyon, ay nakita nga niya ang munting aso na pumapalakpak at sinasabihan siya na mahusay ang kanyang ipinakita, dahil nagawa nitong magamit ang kakayahan ng kanilang master, na tinatawag nitong walking chicken concept. Nagtipon naman sa paligid ng munting aso ang mga higanteng halimaw. Dito ay sinabi ng polaka na matapos mawala ang survival pressure sa kanila, ang mga halimaw sa paligid ng lugar na ito ay naging masyadong tamad,
at nagresulta ito ng higit na taba at mga karne na hindi karapat-dapat. Pero sinabi rin niya na simula noong natanggap niya ang feedback mula sa master ng munting aso, ay agad niyang isinaayos ang isang matinding training para sa kanilang lahat, sa gayon ay mapanatili nila ang kanilang pinakamalakas na estado. Hindi naman pinansin ng munting aso ang lahat ng kanyang mga sinabi. At sa halip, ay sinabihan lamang sila na oras na naman para magbayad sila ng kanilang protection fees. Sinabi naman ng higanteng Poloka na masyadong seryoso ang kanilang boss Wang Kai, at kaysa tawagin niya itong protection fees, ay mas gusto niya itong tawagin bilang offering sa kasalukuyang creator. Sinabi pa niya na sa malawak na lupain ng Demon Beast Grasslands na ito, ang mga maswerteng napapansin ng creator ay tinatawag nilang chosen ones. Dahil bagamat sila ay nagiging pagkain para sa creator, ang kanila namang mga laman at dugo ay nagiging sustansya para sa creator. Kaya ang kamatayan para sa kanila ay hindi ang katapusan. Dahil pagkatapos nito, ay dadaan sila sa decomposition at reorganization, at magkakaroon din sila ng pagkakataon na mamasdan ng kaayusan sa pagitan ng heaven at earth, na magreresulta naman ng kanilang evolution. At gaya ng isang maliit na isda na naging pagkain noon ng creator, ay nag-evolve ito at naging isang sea dragon. Dito na po nagtatapos ang pinakabagong chapter. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, paki-comment naman ng heart at paki-like na rin, malaking tulong na yan para sa channel. At kung nagawa na ninyo, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa susunod na episode. Sa sandaling ito, ay sinabi ng higanteng Poloka na matapos lumipas ang ilang mga taon ng pananatili ng kanilang boss Wang Kai at kanyang master dito, ang average na demon rank dito sa Demon Beast Grasslands ay tumaas na ng malaki. Dahil noon, ito ay nasa Demon Spirit level lamang, ngunit ngayon ay umabot na ito sa Demon Lord level. Pagkatapos namang sabihin ito, ay tinanong naman niya ang kanyang boss Wang Kai kung anong mga ingredients ang gusto ngayong kainin ng kanilang creator. Nagmungkahi naman siya kung gusto ba ng creator ng fried chicken leg mula sa Phoenix, dahil sariwa ito at juicy, o baka naman mas gusto niya ang grilled eel rice na mula naman sa Sea Dragon, dahil maganda ang texture nito, o baka mas gusto niya ang big roasted meat mula naman sa giant mammoth, at bagamat mataba ito, ay hindi naman ito mamantika na tulad ng ibang karne. O baka mas gusto niya ng may sabaw, kaya inirekomenda niya para dito ang lamb meat hot pot, dahil napakasarap nito at walang anggo. Matapos namang marinig ang lahat ng mga suggestion na kanyang binanggit, ay sinabi ng munting aso na naalala niya na sinabi ng kanyang master na matagal na noong huli siyang kumain ng dry pot bullfrog. Sa pagkarinig naman nito, ay labis na nagulat ang higanteng Poloka at pinagpawisan ng husto. Tinatanong kung siya na ba talaga ang magiging sakripisyo para maging pagkain ng kanilang creator. Samantala, sa bahay ni Leping, ay makikitang tila abala ang dalawa. Dahil sa sandaling ito, ay tila mayroong ginagawang kababalaghan ang dalawang ito. Dahil makikita si Elizabeth na napapaungol, sinasabi kay Leping na dahan-dahan lamang. Sa kabilang banda, si Leping naman, habang hawak ang paa ni Elizabeth, ay sinabi na kung gusto niya ay ipagpaliban na lamang nila ito at gawin na lamang sa mga susunod na araw. Mariin namang iginiit ni Elizabeth na hindi pwede iyon, dahil ang ganitong klaseng sakit ay baliwala sa kanya. Hinimok pa niya si Leping na tigilan na ang kanyang pagdaldal at ipagpatuloy na ang kanyang ginagawa. Kasunod nga nito, ay nagsimula na namang manginig si Elizabeth habang napapaungol, kaya awkward na ngumiti si Leping, sinasabing hindi pa nga sila nag-uumpisa ng pagmasahe sa kanyang paa. Tinanong naman ni Elizabeth kung hindi ba siya pwedeng magsagawa ng mental preparation ng advance. Pagkatapos ay sinabihan niya si Leping na tigilan na ang kanyang mga salita at simulan na ang kanyang pagmasahe. Bago naman simulan ng pagmasahe, ay sinabi ni Leping na mayroong lumang kasabihan sa kanilang bayan bago magsagawa ng medicine massage, at ito ay, kapag may nararamdamang sakit, ay mayroong blockage, at kapag nawala na ito, ay natanggal na ang mga bara. Sinabi pa niya na ang foot massage ay bagamat masakit sa umpisa, pero kalaunan, kapag na-unblock na ang mga baradong ugat, ay magiging komportable na rin siya at mare-relax. Pagkatapos sabihin ito,
ay sinabi niya sa kanya na sisimulan niya na ito ng dahan-dahan, at pagkatapos ay itataas ng bahagya ang level ng pagmasahe. Kaya hinimok niya siya na huwag matakot. Hindi naman na nagsalita si Elizabeth at napangiwi na lamang, dahil sinisimulan na nga ni Leping ang pagmasahe sa kanyang paa. At habang ginagawa niya ito, ay sinabi niya na magsisimula siya sa foot scraping, kaya hinimok niya si Elizabeth na i-relax ang kanyang buong katawan. Sa kabilang banda naman, ay naisip ni Elizabeth na nakakaramdam siya ng sakit, ngunit kasabay nito ay nasasarapan din siya. At dahil sa complex na stimulation na kanyang nararamdaman, ang kanyang pandama ay nasa pinaka-sensitive na estado na ngayon. At kasabay ng amoy ng essential oils, ay parang ang kanyang kaluluwa ay naglalakbay na sa mga realms. Kaya alam na niya na isa na naman ito sa mga paraan ni Leping para tulungan siyang lumakas. Habang iniisip naman niya ito, ay sinabi ni Leping na opisyal niya nang sisimulan. At dito nga ay sinimulan niya ng masahihin ang Tungkuan Point, at dito ay agad na nadala si Elizabeth sa kanyang demon god form at napunta sa Realm of Bamboo. Habang iniisip niya kung ano ang ginagawa niya dito, ay napagtanto niya na mayroon itong kahulugan. Dahil bagamat ang mga bamboo segments ay walang laman sa loob, mabilis itong tumutubo paitaas na parang mga palaso. Kaya sa kanyang pag-unawa, ay para itong magic flow na kailangang maglagay ng space para magpatuloy itong lumago. Nang masahihin naman ni Leping ang Taichung Point, ay nalipat naman si Elizabeth sa Realm of Lotus. At dito ay naisip niya na bagamat ito ay tumubo mula sa putik, habang lumalaki ito ay hindi ito nadudumihan, dahil naliligo ito sa malinaw na tubig. At gaya ng kawayan, ay wala rin itong laman sa loob, at matuwid sa panlabas, at wala rin itong mga sanga. Nang lumipat naman si Leping sa Susanli Point, ay napunta naman si Elizabeth sa Realm of Plum Blossoms. At dito ay naisip niya na bagamat mayroon ng makapal na snow sa paligid ng kabundukan, ang mga bulaklak sa sanga nito ay nananatiling maganda, at hindi rin ito nakikipagkompetensya sa ganda ng ibang mga bulaklak. At sa halip, ay nananatiling tumatayong mag-isa sa napakatinding lamig ng lugar na ito. Ngunit ang halimuyak nito ay kumakalat pa rin sa paligid. Pagkatapos nito, ay lumipat naman si Leping sa Sanyinjiao Point, at dito ay nadala naman si Elizabeth sa Realm of Orchid. Naisip niya na bagamat napakatahimik ng lugar na ito, ay mayroon naman itong sariling charm na nagpapangyari sa mga tao na mamangha. Ibig sabihin, na ang totoong kapangyarihan ay hindi nangangailangan na malaman ng lahat ng nilalang, at sa halip ay nakasalalay sa kaalaman ng isa sa kanyang sarili. Matapos namang maisip ang lahat ng ito, ay tinapos na rin ni Leping ang kanyang masahe. At dahil dito, ay biglang napaungol si Elizabeth, at pagkatapos ay nagsimulang matanggal ang mga takip sa kanyang mga pribadong parte, at napalitan ang kanyang anyo patungo sa kanyang saintly form. Samantala, sa realidad, ay makikitang nakalupaypay na si Elizabeth sa kanyang kama, at tila napalaban ng ilang round. Sa kabilang banda, si Leping naman ay tumayo na, at sinabihan si Elizabeth na maaari na siyang magpahinga habang siya ay gagawan ng kanilang hapunan. Habang pinagmamasdan naman ni Elizabeth na lumalabas si Leping sa kanyang kwarto, ay nagsimula itong manganginig at naisip na tumaas ng malaki ang kanyang cultivation. Kaya hindi siya makapaniwala na mayroon pa palang ganitong klase ng paraan si Leping. Samantala, ang itlog na kinaroroonan ng kanyang alaga ay nagsimulang gumalaw, at pagkatapos ay biglang lumabas mula dito ang paa ng kanyang alagang dragon. Mukhang magpapakita na muli ang alaga ni Elizabeth na si Emilia. Magiging maganda ba ito para sa bagong magkasintahan, o hindi? Kaya abangan ang susunod na chapter para sa istoryang ito.